Kinabukasan, tinawag ng City Lord si Jinho. Tinanong niya si Frost kung gusto niyang sumama, ngunit tumanggi ito, at sinabing mayroon siyang gagawin. Pagdating sa Gillen Lord's mansion, nakita niya ang Gillen Lord at ang commander na naghihintay sa kanya. Nagpakilala ito sa kanyang sarili na si Viscount Gillen, ang Panginoon ng lungsod, at pinuri niya si Jinho sa kanyang kumpiyansa, na napansin na karamihan sa mga manlalaro ay natatakot sa pagpasok sa silid, pero si Jinho ay kalmado lang, na talagang kakaiba siya sa iba. Biglang dumating ang isang katulong na sumisigaw na nasa kritikal na kondisyon ang anak ng City Lord. At agad itong tumakbo palabas ng kwarto. Humingi ng tawad ang commander kay Jinho at pinaalis na siya. Hiniling ni Jinho na manatili at obserbahan ang kalagayan ng anak ng City Lord. Nagtanong ang commander kung bakit, at sumagot si Jinho na baka ito ay isang sakit na alam lang ng mga manlalaro at posibleng makatulong siya. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, sumang-ayon ang commander at pinayagan siyang manood lang mula sa malayo. Ang batang Panginoon ay nasa malubhang kalagayan, na dumaranas ng biglaang mataas na lagnat kahit kakatapos lang itong ipagamot. Si Viscount, na labis na nag-aalala, ay humiling sa pari na gumawa ng paraan, ngunit binanggit ng pari na ginawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya. Si Viscount ay biglang nahilo, at nabalot ng pag-aalala. Sa sandaling ito, napansin ni Jinho ang kalagayan ng batang Panginoon at nilapitan niya ito. Sinabihan siya ng commander na umatras at magmasid lamang mula sa malayo, gayunpaman, si Jinho, na nalilito, ay napansin na ang kalagayan ng batang Panginoon ay malubha. Sa pagsusuri sa kanyang katawan, natuklasan ni Jinho na ang mahika ay hindi maayos. Bukod pa riyan, nararamdaman ni Jinho ang demonic energy sa loob niya. Tiniyak ni Jinho sa kanila, na maaari niyang maresolba ang demonic energy sa loob ng katawan ng batang Panginoon. Ang komandante ay nagpahayag ng hindi pagtiwala, na nagsasabi na kahit na ang mga pari ng Gillen ay hindi nakamit ang pagpapagaling. Iginiit ni Jinho na kaya niya ito sa kanyang kakayahan. Pinalaan siya ng komandante na kung may tila mali, pipigilan siya nito agad. Matapos hawakan ang mga kamay, may lumabas na mensahe na nagsasabing kaya niyang maabsorb ang demon energy gamit ang kanyang Watchguard of Darkness skill. Sinimulan ni Jinho ang proseso ng pag-absorb pero lumalaban ang demon energy. Sa kabila ng pagsisikap ni Jinho na tunawin ang demon energy, nagawa lamang niya itong maalis sa anak ng City Lord. Dumating si Viscount at ang kanyang asawa, na nag-aalala sa kalagayan ng kanilang anak. Salamat sa intervention ni Jinho, na ipinapakita na bumubuti na ang kalagayan ng batang Panginoon. Pasasalamat sa tulong ni Jinho, hinangad ni Viscount na ipahayag ang kanyang pasasalamat at nagtanong sa kinaroroonan ni Jinho. Ipinaliwanag ng commander na umalis si Jinho at bumalik sa sarili niyang mundo. Bago umalis, binanggit ni Jinho ang pagkakaroon niya ng isang kaibigan na may kakayahang ganap na pagalingin ang sakit, at nagpahayag ng intensyon na dalhin ang taong iyon upang tulungan ang batang Panginoon. Sa Players Association, pumasok si Diakgu sa kanyang opisina at nagulat siya nang makitang kumakain ng pansit doon si Jinho. Inusisa siya ni Diakgu kung bakit dumating siya nang hindi muna tumawag sa kanya. Ipinaliwanag ni Jinho na dumating siya upang makipagkita sa kanyang kaibigan. Nagtanong si Diakgu kung namiss niya ba siya ng husto. Sa kalituhan, nilinaw ni Jinho na hindi siya ang tinutukoy niya. Nabanggit ni Diakgu na wala siyang ibang kaibigan bukod sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Jinho sa kanya na siya ay dumating upang buhayin ang kanyang mga kaibigan mula sa yelo. Ipinahayag ni Diakgu ang kanyang kaligayahan, na nagsasabi na ang nakaraang 5 bayani ay muling magsasama-sama. Pagkatapos ay ibinahagi ni Jinho ang impormasyong nakalap niya mula sa frontier. Nagsalita siya tungkol sa isang demonic core, at naghinala na ang mga fiend ay nagpaplano ng isang malaking bagay. Nagawa niyang pigilan ang mga ito sa pagkakataong iyon, pero hindi niya mapipigilan ang mga ito kapag napaamo na nila ang malalakas na halimaw sa dami ng bilang. Bukod pa rito, inutusan ni Jinho si Diakgu na ibigay ang impormasyong ito sa Big Six Guilds at magtanong kung alam ba nila ito. Nagtanong si Diakgu kung ang mga fiend ba ay lumalapit sa anak ng City Lord, na nangangahulugan na ang mga normal na tao ay maaari ding magkaroon ng mga demonic core. Sumagot si Jinho na mahirap sabihin iyon sa ngayon. Nakita niya ang bakas ng demonic energy sa batang iyon, pero hindi siya naging isang halimaw.
Sa palagay ni Jinho, pinainom siya ng mga maliliit na piraso ng demonic core. Tiniyak sa kanya ni Diakgu na itataas niya ang usaping ito sa World Conference. Ipinahayag ni Diakgu ang kanyang hiling na sana'y magkaroon ng mundong malaya na wala ang mga fiends. Tumugon si Jinho, at sinabi sa kanya na matutupad ang hiling na iyon kung magagawa niyang buhayin ang lahat ng mga bayani. Iniisip ni Jinho na ipahayag na pupunta si Spectre sa ikalawang palapag bago ang kanyang mga kaibigan. Naisip ni Duke na magiging makabuluhan ang balita ng 5 bayani na magsasanib puwersa muli. Pagkatapos ay nagtanong si Diakgu kung nasaan si Frost. Si Frost ay nasa likod ng sofa at ikinaway ang kanyang kamay bilang pagtugon. Pabirong nagtanong si Diakgu kung nahuhuli na ba siyang manood ng mga drama at pelikula. Ipinaalam sa kanya ni Jinho na talagang ini-edit ni Frost ang video na kinunan nila sa ikalawang palapag. Bukod pa rito, binanggit ni Jinho na siya ay nakakuha ng promotion. Bago umalis papunta sa museo, binigay ni Jinho kay Diakgu ang isang tablet, at hiniling sa kanya na mag-download ng ilang mga drama at pelikula dito. Nagtanong si Diakgu kung mayroon siyang anumang mga reference, kung saan binanggit ni Frost ang mga classical drama. Dumating sila sa museo, nakatayo si Jinho sa harap ng kanyang mga nagyayelong kaibigan. Naalala ni Jinho ang mga karanasan at ugnayang nabuo niya sa buong paglalakbay, mula nang magising siya. Nakaramdam ng pagkaawa si Jinho sa kanyang mga kaibigan, dahil siya lang ang nakaranas ng lahat ng ito. Sa paghawak sa rebulto, nakatanggap siya ng maraming mensahe na nagpapakita na maaari niyang tanggalin ang seal sa rebulto ng yelo, gayunpaman, ang kanyang magic stat ay permanenteng bababa ng 70 puntos at 50% na bababa sa lahat ng iba pang istatistika sa loob ng isang buwan. Higit pa rito, maaari lamang niyang alisin ang seal mula sa isang rebulto, at hindi niya magagawa ulit ito sa iba pang mga rebulto sa susunod na 70 araw. Naguguluhan, tinanong ni Jinho si Frost kung bakit napakaraming penalty ang kasabay nito. Ipinaliwanag ni Frost na ang kanyang ability sa Frost skill ay mababa pa. Isinaalang-alang ni Jinho ang Cursed Cast 26 years ago, at inisip kung gaano siya kalakas. Tinatansya niya kung ma-improve niya ang kanyang Frost skill, ang Cursed ay maaaring bumaba, gayunpaman, nahaharap siya ngayon sa pagpapasya kung sino sa kanila ang dapat niyang gisingin. Naisip ni Jinho na mabilis na magle-level up si Gilberto para sa kapakanan ng kanyang anak. Si Mio ay i-manage naman ang kanyang pamilya. Si Ramdat naman ay susugod sa ikalawang palapag kapag nalaman ang tungkol sa mga malalakas na halimaw at hindi makikinig sa kanya, at si Skaya naman sa sandaling malaman niya ang tungkol sa mundo, lalong matutuwa ito. Naisip ni Jinho na gisingin ang isang tao na maaaring tumulong at makapag-ambag kaagad sa sitwasyon. Nagtanong si Frost kung nakapagdesisyon na ba siya. Sumagot si Jinho ng oo at inalis ang selyo, habang kumikinang ito sa harapan. Naramdaman agad ni Jinho ang aftershock at sinalo si Skaya bago ito bumagsak sa lupa. Unti-unting nagkamalay si Skaya, nakita si Jinho sa harap niya, at binati siya. Sa sumunod na eksena, tuwang-tuwa si Skaya nang makita ang magagandang tanawin at namangha nang makita ang mga taong naglalakad sa lansangan ng walang takot. Sumama sa kanya si Jinho at binanggit na ito ay isang mundong walang halimaw na resulta sa ginawa nila. Naging emosyonal si Skaya, at tinukso siya ni Jinho kung umiiyak ba siya. Pinanggit ni Jinho na 1 taon na siyang nagising at ngayon ay mas matanda na siya sa kanya. Nagalit si Skaya at mariing sinabi na totretuhan pa rin siyang little brother. Tinanong ni Jinho kung naaalala niya ang Frost Queen. Sumagot siya na naaalala niya. Sinabi sa kanya ni Jinho na ang kanilang labanan ay tumagal ng 3 araw, at nagpahayag ng pagkakasala na hindi siya nakatulong sa kanila ng mas maaga. Inaliw siya ni Skaya sa pagsasabing, mahusay siyang lumaban at kung hindi siya nakapunta sa Frost Queen, hindi niya matatalo iyon. Pagkatapos ay nagtanong si Skaya kung paano siya na-defrost. Sumagot naman si Jinho, na mas mabilis ipaliwanag kapag nakita niya ito mismo. Pinayelo ni Jinho ang isang tasa ng kape, at agad na naunawaan ni Skaya na hindi ito magic kundi isang kasanayan. Ipinaliwanag ni Jinho na ito ay isang S-rank na kasanayan na tinatawag na Frost, at malamang na siya ang unang nagkaroon ng kasanayang ito. Pagkatapos ay nagtanong si Skaya kung nakatanggap siya ng titulong tulad ng may hawak ng S-rank. Natarante si Jinho at nabanggit na wala siyang nakuhang titulong ganon.
Sinabi ni Skaya sa kanya na noong siya ang naging unang tao na lumikha ng magic, nakuha niya ang titulong tinatawag na Archmage. Sinabi ni Jinho na nakakuha siya ng titulo nang siya ang unang taong nag-clear ng 10 palapag ng Cave of Trials. Pagkatapos ay binanggit ni Skaya na 9 na palapag lamang ang nalinis niya noon at hindi na siya pinayagang muling makapasok. Sinabi ni Jinho na tingnan ang kanyang mga istatistika. Sinuri ni Skaya ang kanyang mga istatistika at nalaman na nasa level 80 na siya. Nagulat si Jinho at tinanong si Frost kung bakit hindi na-reset ang stats ni Skaya. Naisip ni Frost na baka dahil direktang nakipag-ugnayan si Jinho sa kanyang kaibuturan. Nagtanong si Skaya kung sino ang kausap niya. Nagbigay ng sinyas si Jinho, at pagkatapos ay inihayag ni Frost ang kanyang sarili kay Skaya. Sa sobrang saya sa kanyang kakyutan, mabilis siyang sinunggaban ni Skaya. Sinabi sa kanya ni Frost na siya ang reyna ng Niim, ang nagpayelo sa kanila, ang Frost Queen. Ipinaliwanag niya ang kanyang mga aksyon at humingi ng paumanhin kay Skaya, na pinatawad ni Skaya at humiling sa kanya na tumulong sa kanilang pananaliksik. Mabilis silang umalis sa museo at pupunta sa opisina ni Diakgu. Pinati ni Skaya si Diakgu sa pagiging presidente ng Player Association, at pinasalamatan niya ito. Nagtanong si Diakgu kay Jinho tungkol sa penalty. Sinabi sa kanya ni Jinho na nawalan siya ng 70 puntos sa magic stats, at lahat ng stats niya ay bumaba ng 50% sa loob ng isang buwan. Pinanggit ni Diakgu na hindi makakapunta si Jinho sa ikalawang palapag na may ganitong mga istatistika, at iminungkahi na magpahinga muna ng isang buwan pagkatapos gamutin ang anak ng Gilan Lord. Hindi nagustuhan ni Jinho ang ideya at sinabing mananatili siya sa Gilan para itaas ang kanyang karangalan. Sinabi ni Jinho kay Skaya ang tungkol sa kanyang mga plano, at ipinahayag ni Skaya ang kanyang interes sa pagtungo sa frontier upang tuklasin ang mga bagong magic. Iminungkahi ni Diakgu na dapat nilang ipahayag ang pagbabalik ni Skaya, ngunit kailangan itaas din ang pag-aalala sa paglipat ng mga estatwa ng iba pang mga bayani sa ibang lugar. Sumagot si Jinho nang magising si Skaya, inilipat na ni Skaya sa kanyang magic ang mga statwa. Iminungkahi ni Jinho ang pagbabago sa plano sa paglalakbay ni Spectre sa frontier. Iminungkahi niya kay Diakgu na ihayag na si Spectre ay mananatili sa Earth, at ang Archmage ay nasa frontier. Sa ganitong paraan, ang mga Fiend ay hindi aaksyon sa pagitan nila. Nagustuhan ni Diakgu ang ideya at binalak na ipahayag ito sa conference. Bago yun, nagpasya si Diakgu na i-upload ang mga larawan ng Frozen Heroes sa internet upang kumagad sa bitag ang mga Fiends. Iniisip ni Jinho na kapag nakarating na ang mga Fiends sa loob ng museo, iisa-isahin niyang papatayin ang mga ito.